Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Si Samuel Logan Brengel ay kilalang gifted sa preaching. Agad siyang inirekomendang magpastor sa isang malaking church at nakita ng kanyang mga kasamahan ang potential niyang maging isang mahusay na pastor. Dahil dito, siya ay nag-enroll at gumraduate ng Bachelor of Divinity degree sa Boston Theological Seminary. Ngunit pagka-graduate niya, naakit po siyang maglingkod sa Salvation Army, kaya't nag-resign siya sa kanyang church. Nangangulugan ito na kailangan niyang dumaan sa panibagong training. At dito po siya napaisip na baka nagkamali siya sa pagre-resign. Ang una kasi niyang assignment ay hindi ang kanyang inaasahang mag-preach sa isang malaking church. Nagulat po siya nang dalhin siya sa isang kwarto kung saan mayroong 18 pares ng sapatos at isang lata ng biton. Ang assignment niya, linisin at shinin ang mga sapatos ng kanyang mga kapwa trainees. At ang agad na pumasok sa kanyang isip, mag-quit. Para sa kanya, ito ay pag-aaksaya lamang ng kanyang panahon. Napatunayan na niya sa kanyang sarili na isa siyang magaling na preacher at may magandang kinabukasan sa pagpapastor. Kaya tinanong niya ang kanyang sarili, ito ba ang the best na may offer sa akin ng Salvation Army? Nagkamali kaya ako ng decision? Hanggang sa may imagine niya si Jesus noong hinuhugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinulat sa kanyang journal, and I quote, I could see my Lord, who had come from the bosom of the everlasting Father, and the glories of heaven, and the adoration of its host, bending over the feet of unlearned fishermen, washing their feet, humbling himself, taking the form of a servant. I immediately fell on my knees and prayed, Lord, you wash their feet, I will polish their boots. Natutunan po ni Brengel ng araw na yon ang isang mahalagang principle in Christian leadership. The call to regard and to serve others with humility both in his attitude and in his action. Ang chapter 2 ng Filipos ay hamon sa ating i-evaluate ang ating attitude at paglilingkod sa isa't isa. Ang principles of humility ay para sa lahat ng mananampalataya, lalo na sa mga nagtitrain sa Christian leadership, upang matyak na tayo ay naglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa ng may buong pagpapakumbaba. Ang aklat ng Filipos ay sinasabing aklat ng kagalakan. Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Filipos chapter 1 verses 3 to 5. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat, dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Gayunpaman, sinasabi ng ilang Bible scholars na mayroong indication o possibility na may namumuong division sa ilang church leaders ng Filipos. Binigyan din ni Paul ang kahalagan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Mga katangiang posible lamang kung mayroong totohanang pagpapakumbaba. Ngayon, kahit nasabihin na mukhang okay naman ang ating church, na walang indication ng pagkakabahabahagi, mahalagang i-take pa rin natin ang advice ni Paul upang matyak ang tagumpay ng ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang tanong, sa paanong paraan natin maipapakita ang pagpapakumbaba sa ating mga pinaglilingkuran? Paano maapektuhan ang halimbawa ng pagpapakumbaba ni Jesus ang ating buhay? At anong particular na aspeto ng kanyang halimbawa ang pwede nating tularan sa ating ministry bilang Christian leaders? Sinagot po ni Apostle Paul ang mga katanungang ito sa pagtuturo na ang tunay na pagpapakumbaba ay nagsisimula sa attitude of the mind. Pakinggan nyo ang sinulat niya sa Filipos chapter 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring yung higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Kapatid kaibigan, hindi tayo dapat maging makasarili. Hindi natin dapat ipagyabang ang ating nalalaman. At huwag nating maliitin ang ating ministry dahil lamang sa may kaya tayo sa buhay, o mataas ang ating pinag-aralan, o graduate tayo ng koleyo. Sinulat ni Paul na dapat tayong maging sensitibo sa kapakanan ng iba.
na dapat nating bigyan ng tamang atensyon ang ating pakikitungo sa kanila. Ayon kay Paul, madali lang ito. Ang kailangan lang natin gawin ay ituring na higit ang iba kaysa ating sarili. O kaya naman, maganda ang ating hangarin at gusto lang natin mabago ang programa or change some ways of doing things. But the question is, how do we deal with those who don't understand? Sa Filipos chapter 2 verses 4 to 6, ganito po ang nakasulat. Pag malasakitan nyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Nasusulat mismo sa salita ng Diyos na si Kristo Jesus ay Diyos. Ngunit, hindi siya naniniwalang ang pagiging kapantay ng Diyos ay dapat niyang gamitin para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang Filipos chapter 2 verses 5 to 8 ay modelo po ng pagpapakumbaba ni Kristo. Modelo na pwede nating tularan upang maging successful servant leaders sa church ng Diyos. Huwag po tayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Tandaan natin ito. Iniwan ni Jesus ang karangyaan ng langit. Bumaba siya sa lupa at ipinanganak sa isang sabsaban at namuhay na isang alipin. Jesus demonstrated an attitude of humility. Hindi niya po sinabing, ako ang anak ng Diyos. Hindi ko deserve ang lahat ng ito. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. At hindi ako nagkasala kahit minsan. Hindi niya po ito sinabi. He maintained an attitude of humility. Hindi lamang po siya nagkatawang tao. Nakasulat po sa Filipos chapter 2 verses 7 and 8 ang ganito. Pakinggan niyo. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Si Jesus ay nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Marami, sa panahon po natin ngayon, ang gustong-gustong tumaas ang kanilang social status. Mayroong maganda at malaking bahay, may magandang kotse, branded ang mga damit, at nakakapag-travel sa buong mundo. At ang motibo ay magpa-impress lamang sa iba. Kapatid kaibigan, i-check po natin ang ating attitude upang matyak na sumasalamin ito sa ating buhay Kristiyano. Bilang mga Christian servant leaders, hindi lamang natin dapat tularan ang humility ni Jesus by considering others better than ourselves, but we should also be looking out for the interest of others. In other words, hindi lang ang attitude natin ang mahalaga, kundi dapat interesado rin tayo sa paglilingkod sa ating kapwa. Kung ang sigaw ng karamihan ay, ano bang mapapakinabang ko dyan? Ano ba ang para sa akin? Anong mapapala ko? Tanda natin na tayo ay tinawag at iniligtas para maglingkod. We are saved to serve. Tingnan po natin si Jesus. Malinaw ang kanyang status. Alam ng kanyang mga alagad na siya ang kanilang Panginoon at kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, ay namuhay siyang isang alipin. Sa aklat po ng 1 chapter 14, mababasa natin na hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo, nakasulat sa 1 chapter 13 verses 4 and 5. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nagalis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. At doon po sa 1 chapter 13 verses 13 and 14 nakasulat, tinatawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro niyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din yung hugasan ang mga paa ng isa't isa. Sa pagkakataon pong ito, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disipulo ng tunay na kahulugan ng pagiging dakilang lingkod, which starts with humility in attitude and in action. Ito po yung eksaktong point ni Apostle Paul sa Filipos chapter 2 verse 7 nang sabihin niyang sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin.
That is the nature of a servant. Ang tungkulin po ng isang alipin, lingkod o servant ay tumulong at maglingkod sa kanyang kapwa. Pinapayuhan po tayo ni Apostle Paul na tularan ang halimbawa ng Panginoong Hesus sa pagiging humble. At mababasa po natin na ginawa niya ang sarili niyang payo. Sa unang Korinto chapter 10 verse 33, nakasulat, "Sa halip, tularan niyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila." At sa unang Korinto chapter 11 verse 1, nakasulat, "Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo." Kapatid kaibigan, bilang mananampalataya, kailangang magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Bilang mananampalataya, kailangang mamuhay tayo tulad ni Kristo Jesus. Sa Filipos chapter 2 verse 8, nakasulat, "Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus." Sa unang Pedro chapter 2 verse 22 at saka sa verse 23 na rin, nakasulat po, "Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta." Jesus focused on the needs and hurts of others. He listened to them. He showed compassion for them. He loved them. He cared for them. Ang tanong, tayo kaya, who are desiring to be servant leaders of Christ Jesus, are we willing to focus on the needs and of the hearts of others? Are we willing to go the extra mile? Kung nagpaka-humble po si Jesus even to the point of death, even death on the cross, dapat magpakumbaba rin po tayo bilang kanyang mga mananampalataya. Tandaan natin ang nangyari po kay Samuel Logan Brengel. Sa kanyang biography, sinabi niyang ang the best training na natanggap niya ay nung linisin niya ang mga sapatos ng kanyang mga kapwa lingkod. Tinuruan siya na maging humble. Natutunan niya na ang pagiging Christian stands for service. Humble service to lowly people sa ngalan ni Jesus. Never na niyang ikinahiya ang maliliit na gawain. And the Lord blessed him. Sa Filipos chapter 2, verses 9 to 11, sinabi ni Paul na ang path to humility is the path to greatness. Pakinggan po ninyo. Filipos chapter 2, verses 9 to 11. "Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama." Hallelujah! May natutunan po ba tayo? Tayo po ay mag-pray na. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat sa itinuro mo sa amin sa araw na ito, na bilang iyong mga lingkod ay hindi kami dapat gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. At sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring naming higit ang iba kaysa aming mga sarili. Na pagmalasakitan namin ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa aming sarili. At naway magkaroon kami ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Ingat po tayo. Stand strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.